tuturuan ko kayo ngayon guys kung paano gumawa ng red velvet na cake crumbs. Ito yung ginamit natin sa ating red velvet ensaymada. Ayan, ito na yung nakaseparate na video kaya tara umpisahan na natin. Una natin gagawin ay ang paggawa na ng ating buttermilk dito sa ating measuring cup. Ilagay lang natin yung ating 1/2 tablespoon na white vinegar. Pwede rin pong lemon juice. Full cream milk yung ginamit ko dito guys. Then after natin siyang mamix, iset aside lang muna natin siya na mga 5 to 10 minutes. Dito sa ating isang bowl, ilagay na natin or sasalain lang natin yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, yung ating cake flour, baking powder, baking soda, salt, at saka yung ating konting cornstarch. Itong recipe na ito guys, ito naman yung iba ito doon sa mga ginawa nating red velvet before kasi may combination ito ng butter at saka ng oil para mapanatiling moist yung ating red velvet cake. Then ito naman yung cocoa powder natin dito. May tips tayong ibibigay dito guys. Ang gagamitin pala natin dito guys yung natural unsweetened cocoa powder or yung regular cocoa powder lang guys. Huwag tayong gumamit itong special dark or mga dark cocoa powder, lalo na yung mga alkalized or mga Dutch process na cocoa powder kasi makaka-apekto yun guys sa kulay ng ating red velvet cake. Then ilagay na natin yung ating butter dito sa ating measuring cup. Ibit lang natin ito kasama ng ating sugar at saka ng ating oil hanggang sa mag-light and pale na yung kulay niya guys. Then ayun guys, kapag ganito na yung color niya, ayan nakikita nyo nag-light na siya, pwede na ito, ilagay na natin yung ating egg. Binit ko lang ito guys ng 3 minutes sa medium speed. Kailangan din natin dito guys ng 2 medium size na egg. Ito kasi guys large yung ginamit dito kaya yung isang egg natin dito minix ko muna siya din kalahati lang yung nilagay ko. Ayan, ito yung isang large egg natin. Ayan, minix ko muna siya guys then hinati ko siya kasi 2 medium size lang dapat yung kailangan natin dito. Ito kasi large. Pero kung medium size yung gagamitin yung egg, hindi nyo na kailangan gawin tong proseso na ito. Ayan, ibit lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating liquid. Then sunod na natin ilagay yung ating vanilla. Ilagay na natin ngayon yung ating kalahati muna ng ating dry ingredients or yung ating dry mixture. Ayan, then ilagay na rin natin yung ating kalahati ng ating buttermilk. Bali, dalawang addition yung ginamit ko dito guys or yung ginawa ko dito. Then i-mix lang natin ito guys ng mga 10 seconds bago natin ilagay yung ating next batch or yung remaining dry ingredients natin at saka yung ating buttermilk. Ayan, dito guys pwede kayong gumamit ng spatula na lang or wire whisk na lang para hindi natin ma-overmix yung ating mixture kasi dito bawal din natin siyang ma-overmix. Kasi mag-iiba na yung texture ng ating cake kapag nasobrahan natin siya ng halo. Tagti 10 seconds lang yung pag-mix ko dito guys. Then gumamit na ako dito ng spatula para i-mix yung ating mixture. Dito guys, kahit hindi na tayo gumamit dito ng hand mixer, wala namang problema. Wire whisk lang yung gagamitin natin dito. Kasi kalahating recipe lang yung ginawa natin dito guys. Kasi pang cake crumbs lang naman ito. Pero pwede nyong doblehin yung recipe kung gagawa kayo ng red velvet na cake. Para naman sa red coloring, ayan, meron tayo ditong dalawang klase guys. Ito yung red emulco at saka itong Petraco. Ayan, sa Shopee ko lang din siya binili. Ilagay ko rin yung link nito sa description box kung gusto nyo mag-purchase. Ayan, bali 1/2 tablespoon yung nilagay ko dito guys or 2 teaspoon. Ayan, hanggang sa ma-achieve lang natin yung gusto nating kulay ng ating red velvet na cake. Ayan, pwede na ito guys. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ilagyan ko na ito ng butter yung ating baking pan. Then naglagay ako ng baking paper para hindi tayo mahirapan magtanggal ng ating cake. Pagdating naman sa baking pan guys, kahit anong pan naman na pwedeng gamitin dito kasi dudurugin pa natin ito mamaya. Gagawin natin siyang cake crumbs. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven guys na mga 20 to 25 minutes, 160 degrees Celsius. Then ito na pala yung ating cake. Napalamig ko na pala ito guys. Nakalimutan ko na siya kuhanan ng video. Pagka malamig na siya, ayan, dudurugin na natin siya ngayon. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano ka-moist yung ating cake kasi gumamit tayo dito ng butter at saka ng oil. Kaya kahit ilagay natin siya sa chiller or sa fridge, moist pa rin yung ating cake. Basta tandaan lang natin dito guys, huwag tayong gumamit din dito ng dark cocoa powder, mga Dutch process or alkalized kasi magkakaroon kasi ng chemical reaction guys. Kaya nag-iiba yung kulay ng ating cake, yung iba nagiging itim na. So kailangan yung natural lang or yung mga regular cocoa powder. Meron naman mas mura guys dun sa Hershey's, yung mga Goya.
Ayan, meron tayong nakikita nun sa mga grocery store, pwede yun. Then ito guys, after ko pala siyang dinurog, binake ko pala siya ng 18 minutes para mag-set siya or mag-dry siya ng konti bago natin siya durugin pa. Kasi mas maganda kasi tingnan guys kapag mas pino yung ating cake crumbs. Ayan, nilagay ko siya sa food processor. Pero kung wala po kayong food processor, pwede naman durugin nyo na lang siya gamit ang inyong kamay. Ayan, ilagay nyo siya sa ziploc bag. Ayan, ganito siya kapino guys dapat. Pero kung nagmamadali kayo guys, kahit wag nyo na siyang i-bake ulit, basta maganda lang yung paggawa nyo ng crumbs nyo. Sa akin kasi mas nasanay ako sa ganitong procedure guys, kasi mas maganda siya tingnan kapag pino yung cake crumbs natin. Then ayan guys, pwede na natin siyang ilagay sa ating container. Then tumatagal ito ng hanggang 3 months sa freezer. Then pwede nyo siyang gamitin anytime. Pag sa chiller naman, tumatagal siya ng hanggang 7 days. Hindi lang naman ito pang coating ng ensaymada guys. Pwede nyo rin itong gawin sa ibang project nyo. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.